This program is brought to you by San Miguel Corporation, your world made better. Pag-asa ng Ang pag-regulate, pag-manage at pag-monitor ng mga reclamation projects sa bansa ang pangunahing tungkulin ng Philippine Reclamation Authority. Years after former President Marcos Sr., marami ang nagtangkang sirain ang mga adikain ng PRA. Alam mo ba yon, Chanel? Actually, hindi ako masyado maalam dyan, ano? But it is good intentions for the country that anchors PRA. Ang agency na pilit ibinababa, award-winning pa nga. Tama ka nun, Chanel. Kahit paulit-ulit ang natatanggap na batikos at paninira ng Philippine Reclamation Authority, paulit-ulit din tumitindig ang Philippine Reclamation Authority sa pamamagitan ng iba't ibang awards na natanggap nito. Kasi alam mo ba, ang PRA ay isang government-owned control corporation under the Governance Commission for GOCC. At yun na nga, ano ba ang mga awards namin, Chanel? So from 2022 to 2025, naging top ranking scorer kami sa scorecard ng GCG. Ibig sabihin, nasusunod namin ng higit pa sa sapat at eksselente namin nasusunod ang mga polisiya ng GCG. Hindi lang yon, hindi lang kami sa mga policies ng GCG sumusunod. Na-awardan din kami ng, alam mo ba, Department of Education. Outstanding stakeholder kami ng DepEd Region 4 Calabarzon, Division of Cavite, and many more. Kaya nandito tayo, Chanel, para po itama ang mga false claims regarding PRA at regarding reclamation dahil ito'y bahagi at nais nating maintindihan ng taong bayan, Chanel, na ang legasiya ni PBBM ay pinagpapatuloy niya ang legasiya ni FM Senior. Maraming salamat sa impormasyon na yon, no? Kung hindi dahil sa pag-share nyo yan, Miss Omni, no, hindi yan malalaman ng ating mga kabataan. So, this time, silipin naman natin ang mga accomplishments ng ahensya mula 2022. Isa sa mga paborito kong programa rito ay ang Land for the Landless. Ang mga illegal reclaimed areas ay binibigay sa mga kababayan nating walang sariling tirahan. Kaya nga, Chanel, ayon sa mahigpit na utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinangungunahan ni Chairman Attorney Alexander T. Lopez ang PRA para mas maging financially stronger and more profitable ang bansa. Alam mo ba, Chanel, na ang PRA ay isang GOCC na income-generating, self-sustaining agency. Self-sustaining at income-generating. Ibig sabihin, hindi to kadawit ng... Yun na yun. Kaya ang ibig sabihin nun, Chanel, walang pera ng bayan ang ginagamit sa anumang projects. Kaya good governance talaga ang PRA. And with that, Baywatchers, let's watch this. Ilang dekada ang lumipas. Pinagpapatuloy ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga nasimulan ng ama. Sa kabila ng mga isyong pinupukol sa kanya at sa kanyang pamilya, nananatiling nakafocus sa goal ang Pangulo. Build better and more. Build better. Para wala nang makasira sa pundasyon, kailangan malinis ang anumang anay. Kabi-kabila ang mga nalalantad na isyu ng katiwalian. Bagamat pilit na idinadawit ang Pangulo sa mga ito, nananatiling kalmado ang palasyo at patuloy lang sa pagsuplong sa korupsyon. Better and more. Isang makasaysayang pagkakataon na naman ang naganap nito lamang buwan. Magkasabay na sinalubong ni PBBM at PRA Chairman Attorney Alexander Lopez ang naming at delivery ng world's first dual-fuel methanol-powered Kamsar Max bulk carrier na Brave Pioneer sa Balamban, Cebu. Ang reclaimed area na ito ay nagagamit na bilang major shipbuilding at economic hub sa kanlurang baybayin ng Cebu. Umarangkada na rin ang 655 hectares na Pasay City Reclamation Project. Katuwang ang SM Smart City, layunin nito na lumikha ng mas marami pang mga commercial business district na maaaring tirhan at magpayabong ng turismo. Nitong 2022, nasimulan na rin ang Pasay 265 at Pasay 360 reclamation projects na kapwa layuning palawigin ang commercial, residential,
and tourism sectors ng syudad. Nitong 2023 naman, umarangkada na rin ang Manila Waterfront City Reclamation Project. Layunin ng 318-hectare project na ito na maging bagong economic zone para mas mapataas pa ang investment sa Manila. Inaasahang matatapos ang mga proyektong ito sa 2028 at sa mga susunod pang taon. Bagamat hindi pa tapos ang mga ito, napapakinabangan na ang mga ito ng mga Pilipino. Nabibigyan ng mga infrastructure projects ng kabuhayan ang karamihan sa ating mga kababayan. Dagdag pa rito, ang mga nahuling illegal reclamation sites ay ipamimigay sa ating mga kababayang walang sariling tirahan. Ito ang Land for the Landless program. Ang maganda pa rito, wala ni piso ang ginamit para pondohan ang mga proyektong nabanggit. Ang mga ito ay pinondohan ng mga private partners ng Philippine Reclamation Authority. Sa pamamagitan din ng mga reclamation projects ng bansa, patuloy na kumikita ang Pilipinas. Nang maupo bilang chairman si Attorney Alexander T. Lopez sa PRA, pumalo sa halos 20.9 billion pesos ang revenue growth ng PRA. Ito ay mula sa 17.1 billion pesos noong 2023 at 2.7 billion pesos noong 2022. Dahil sa paggabay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PRA, naging mabilis ang progreso ng ahensya. Noong 2023, naitala ang 89.86 billion gross profit ng ahensya. Dahil dito, kinilala ng business world ang PRA bilang most profitable company in 2023. Kinilala rin ang PRA bilang top-performing government-owned and controlled corporation for 2024. Naging panlima ito sa may pinakamataas na corporate governance scorecard and performance evaluation system. Ito ay base sa masusing pag-aaral ng Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations o GCG. Ang Central Oversight and Policy-Making Body sa Pilipinas. Ito ay may mandato na mag-regulate, mag-monitor at mag-evaluate ng performances ng mga GOCCs. Hindi natatapos ang public service sa mga awards. Kapapasok pa lang ng 2026, nagpresenta na si Chairman Attorney Lopez kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga future infrastructure plans. Aabangan natin ang mga bagong daan, mga bagong drainage system, mas malalawak at mas matitibay na mga tulay, at mas maaasahang flood prevention systems. At muli, wala ni piso mula sa buwis ng taong bayan ang gagamitin para rito. 100% ng pondo ay manggagaling sa Philippine Reclamation Authority. Ito ang legasiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang legasiya ng bagong Pilipinas. Grabe, no? All these years, ang pangit-pangit ng tingin ng lahat sa reclamation. Ako rin dati actually, pag sinabing reclamation, parang destruction agad yung naiisip ko, pero hindi pala. Talagang nasira lang ang reclamation dahil sa mga ayaw sumunod ng policies ng PRA. Correct ka dyan, Chanel. Kaya kahit pa dating binabasa ang PRA, patuloy pa rin nanindigan ng PRA to be one of the top earning GOCC sa buong bansa natin. At kaya ang ginawa na lang ng PRA at sa pamumuno ni Chairman Attorney Alex Lopez at GM Cesar Shador, ginamit namin ang mga negative comments na ito para maging motivation para lalo magsilbi sa buong taong bayan. Tsaka oras na rin para i-correct ang false narrative regarding reclamation. Kaya naman, Chanel, Philippine Baywatch is here. We are here to inform the masses and inspire the entire country to cooperate with the Philippine Reclamation Authority. Kaya we are so excited for PRA's future projects. Sana through you, no, Miss Omni, and of course, Chairman Attorney Alex Lopez, mas matuto pa ang ating mga kababayan tungkol sa coastal developments. Sana ay na-inspire kayo
tayo sa ating episode this morning. Muli, sa ngalan po ng ating host advocate Gabriel Lopez, ako po muli ang inyong Miss Philippine Baywatch 2025 Chanel Cruz. At ako naman po, si Omni Gruba. Sama-sama po tayo uling ma-inspire sa iba pang kwento ng Bay, kwento ng bayan, dito lang sa Philippine Baywatch! Sa agos ng dagat, sa hangin ng umaga, tinig ng mangingisda, may pag-asang sumisigla. May bagong hanap buhay, may tulong sa pamilya, kinabukasan kay ganda, bayan ay umangat na. Sa kalsadang masigla, tindera'y may tahanan, hindi na pagkala-gala, may ayos na pwesto't bayan. Ang mga magsasakay, daan ay mas mabilis, kada biyahey ligtas, panatag ang pag-alis. Philippine Baywatch, bantay ng pagbabago, bayan ko sabay tayong aangat sa mundo, pag-unlad para sa bayan, bagong buhay ng mamamayan, isang bagong Pilipinas, sabay-sabay nating lalakbayan. Manggagawa'y may trabaho, bagong pag-asa, bawat pagod ay may gantimpala. Mag-aaral, may dagdag na kaalaman, para bukas ikaw ang mag-aangat ng bayan. Matatanday, may kalinga, may serbisyong totoo, maralitay, may pag-asa, may gabay ng gobyerno. Lahat tayo'y sama-sama, hawak kamay isa, bayang Pilipinas, sisikat ka, sisigla. Philippine Baywatch, bantay ng pagbabago, bayan ko sabay tayo aangat sa mundo, pag-unlad para sa bayan, bagong buhay ng mamamayan, isang bagong Pilipinas, sabay-sabay nating lalakbayan. Bayan kong mahal, sa'yo ang aking lakas. Philippine Baywatch, pag-asa ng bukas. This program is brought to you by San Miguel Corporation, your world made better.